Kita niyo yan? Hindi lahat. Hindi lahat. Kaya ang gantimpalang sa atin, tunay na kaliwan sa atin niya. Huwag nyo nang sayangin, kapatid, ang lahat ng kapaguran mo na nagiging walang kaisan. Kundi, lubusan dahil ikaw mismo ang tinutukoy ng Panginoon na dapat maghati ng sa Espiritu. Hindi dapat maghati ng sa laman. Ngayon, ito na po ang kaliwan. At kapalarang naghihintay sa atin dahilan sasagutin ng Panginoon kung ano ang pangako ng Diyos sa mga taong kanilang ginagawa, ang mga hindi na napapagod at hindi na natatakot sa gitna ng maraming pagtitiis alang-alang sa Panginoon, sa pangalan ng Amang Diyos. Nagtitiis tunay na napakaraming kadalamatian. Masasalimuot ang pangyayari sa atin. Ika nga po buhay. Datapwat ni pangako ng Diyos sa ating kapatid. Lalong-lalo na nagkukumawag, sige, magsisipag, gumagawa ng kanyang kaluban. Anong dapat? Sabi dito sa Hebreo, Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 12, kapatid. Nabasa na yung 12 kanina, pero ito pa rin ang gustong iparating sa atin ng Panginoon na ipangangako niya sa bawat isa atin. Narito po, ating alamin sa 6, Kapitulo 10 hanggang 12. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at ang gayo'y nagsisipaglingkod kayo. At inanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubot ng pag-asa hanggang kasagutan. Yan ang ipinangako. Hindi siya liko, kapatid. Nalimutin yung ginagawa mo. Lalong-lalo na sa iyong pag-ibig na iniaalay mo sa kanyang pangalan, paggawa mo sa kanyang kaluban. Ha? Hindi siya liko. Na may nakalaang gantimpala sa bawat bagay na ito. At dito na nga po, kapatid, ha? Na kaaliwan sa bawat sa atin ay tayo'y magpatuloy na magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubog ng pag-asa hanggang sa katapusan. Kung mag-iimawag tayo, kung iba-iba ang ating ginagawa, nagpapakita ka ba ng sikap? Hindi. Kundi, imbis na sikap, kahihiyan sa harapan ng Ama. Awari bagay, sabi ko nga, ang lubusan mong makita sana sa bawat sa atin ay yung gayong ding sikap para hindi lilimutin ng Ama ang lahat ng iyong gawa na tunay na pararangalan. Dahil meron bang pinapangaralan, paparangalan kung puro kahiyan naman ang gagawin mo? Paparangalan ka ba? Ikakahiya ka. Isusuka ka niya. Sabi nga ng banal na aklat. Pero pag ginawa mo yan, ikararangal ka niya. Kapatid ka. Yan ang ating pong nabasa. Dahilan, mga minamahal na kapatid, yung mga, kaya nga't anong sabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot, munting tawa. Kung ikaw ay natatakot, anong naghihintay sa'yo? Ayon po sa Apokalipsis 21:8, yung mga takot, yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, yung mga bakpakyapit, yung mga marurumi, yung mga sinungaling. Paano ka nagiging sinungaling, Panginoon? Matawarin mo ako sa ang nagsislala. Tapos puro kasalanan naman ginagawa mo yan. Diba? Sinungaling. Tapos Panginoon, sana tanggapin mo ang aking paglalati. Hindi ka naman lubusan at tunay na lumalala. Sinungaling. Ano ang naghihintay sa'yo? Dagat-dagat ang nagniningas ng apoy at asuko. Kahit iglesia ng Diyos kay Kristo. Pagdating ng araw, hindi mo ipapangalanda kanyang pananampalataya. Katotohanan niya pananampalataya. Dahil ang gaya nga ng sabi ng Panginoon. Hindi lilimutin ang iyong mga gawa na ipinakita sa kanyang mga gawa. Dahil ang pananampalataya, pag walang gawa, patay. Gaano man na, isipin po nyo, nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kayo, pero yung gawa nyo, puro patay.
nagniningat ako yata po. Ngunit, sa kabila ng napakaraming kadalamhatiang tunay na sumasa atin, masasalimot na pangyayari. Ito ang isipin nyo, kapatid. Ito ang isipin nyo. Narito po, huling talatang ating babasahin dito po sa Malakias, Kapitulo 3, talatang 16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon, ay nangagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Kita mo, kapatid, kung natatakot ka, merong tunay na nakalang aklat ng alaala. Lahat ng iyong ginagawa ayon sa kanyang pangalan, nakatalayan o nakasipi yan sa aklat ng alaalang yan na tunay na hindi malilimutan upang mapagtibay pa ito. Ha? Di po ba ang bawat isa sa atin nagaano man po na sinasabi ng karamihan, o kaya ka, hindi ka napahamak o naaksira, hindi ka nasaktan sa aksidente, iniligtas ka ng Anghel de la Guardia mo. Ha? Diba? Sinasabi ng ano. Pero yung nagsasabi noon, hindi niya tunay na batid o alam ang katotohanan. Merong Anghel de la Guardia, datapwat yung Anghel de la Guardia, kapatid, hindi yun ang nagliligtas, kundi ang Amang Diyos na nagsasabi sa anghel na yun na dapat niyang gawin. Kung ililigtas ka niya, ang Panginoon nagligtas sa'yo, gamit lang. Ha? Anghel na yun. Ganon din sa amin. Itinalaga kami, gamit lang kami ng Panginoon na nagsasabi, pare-parehas tayong tinatamaan ng mga aral na nahanda. Isipin nyo, kapatid, yung Anghel de la Guardia mo, kasama mo. Kaya nga, meron pang ano eh. Ewan ko kung saan ko napanood yung pelikula eh. Pag dito, sa kanang bahagi, yun ang nakalagay yung Anghel de la Guardia. Yung nasa kaliwang bahagi, yun ang Anghel Demonyo na tumutokso sa'yo. Sabi ng Panginoon, huwag kang kakain. Sasabihin ng Anghel, huwag, bawal sa Panginoon yan. Yung nasa kaliwa naman, sige lang, wala kang masisira ng kita. Kaya pagsapit ng takdang panahon, aakyat yung Anghel de la Guardia mo, magsasaysay o magre-report sa Panginoon. Anong ginagawa ng aking alagad anak o lingkod? Mabuti po, Panginoon. Ganito ang ginagawa ng mga lingkod. Itong lingkod mong ito, ganito, dialog ganito. Ngayon, masusulat yan sa aklat ng alaala. Sa dami pa naman natin, kahit pa makapangyarihan ng Panginoon, kung wala naman siyang basihan na ilalagay, di ba? Kaya may aklat ng alaala, nakasulat doon, kung nakatala doon, nakasipi lahat yung ginawa mo. Kaya pagdating ng kapanahunan, bubuksan yan. Disin sana kahit ano, kapatid eh. Kailan ang takda ng kapanahunan? Isang pagsusuli. Parang exam yan. Parang exam. Na dito sa ibabaw ng lupa, nagsusulit ka. Ngayon, pagdating ng panahon, pinaka-teacher ang Panginoon. Isusumahin niya total yung nasa aklat ng alaala yung gawa mo. Pero mas marami kang nilabag. Ano sasabihin ng teacher? Kakabot ang nilulog. Bagsak to. Kahit papigyan ko ng konsiderasyon. Di ba? Dahil ang punpos ang Panginoon, kahit papigyan ko ng konsiderasyon. Bagsak to. Kaya bagsak ka. Pero, marami kang ginawa. Na lalong-lalo na. Ang isipin nyo na lang, walang iniwan na parang ihambing natin tulad ng tulad ng sa paralan. Kung yung estudyante
ang binibigyan nung teacher na konsiderasyon kahit bagsak siya sa pagsusulit, pero makita niya yung record na nakatala, but always present. Di ba? Pag nakita niya, sipag tong batang to. May natutuhan, siguro kulang lang talaga yung laman ng utak niya. Napakalakas yung di ba kapatid? Napakalakas yung pag ikaw ay ulundok present. Magdadalaw ang isip yung teacher, patak ko, makipag ko. Wala, always present di ba? May natutuhan din to sa araw-araw pa naman yan pag ano. Bakit ko nasabi ito kapatid? Ito paano yun? Huwag niyong pabayaan ang pagkakatiis. Yung salita huwag niyong pabayaan ang pagkakatiis, kapatid. Kung always present ka, di malakas ang hatak mo. Nalay, kaano man na, marami kang magkakasala yung hatak na yun, kapatid na. Unang-una na yung puto, kung bayang pagkakatipot ka. Always present, konsiderasyon malaki. Kaya't mga minamal na natin kapatid. Sabi ko nga, sana, wag na, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi siya nakibiro. Hindi siya nakibiro. Yung pagbibiro niya yan, kapatid, kung iniisip mo, wag. Gawin mong lubos yung kanyang kaluban, tunay na may angking kapayapaan at kagalakan at kasayan. Sumasayo. Ika nga po. Buhay na walang sumasayo. Tatapwat. May pagkakataon pa naman. Kaya nasabi ko nga sa paralan, meron yung reprisal o kaya humabol, di ba? Humabol ka na hanggat nakahabol mo pa. Make up classes, di ba? Kung marami kang di ka nga napabayaan mag-make up, kung wala ka man lang natutunan sa napakaraming nakalipat kang may tinatawag din sa paralan repression course, di ba? Para ma-repress yung utak mo naman yung mga upuan. Kailan, sa tagal-tagal na tinawag ka, wala kang pakalam naman na masasambit sa pananampalataya. Mag-repressal ka na. Di ba? Para makahabol. Para makapasa ka. Yun ang mga konsiderasyon doon. At lalo-lalo na, huwag kang mapagod sa paggawa. Mga minamahal, isipin nyo. Huwag saligan itong tunay na pananampalataya. Isa lang yan, pero ang pinaka, o higit sa lahat, yung gawa mo sa pananampalataya. Nasa tamang pananampalataya, walang yan. Walang, ika mausapin dyan. Ngunit, kung nasa pananampalataya ka, kitang-kita rin na ikaw ay puspos ng paggawa. Kailan sabi nga, ni Apostol Pablo, kung ang tao walang buhay, patay. At masasabi ko rin na maging buhay yung pananampalatayang may gawa. Yan kapatid, ang diwa ng pinagparanan. Para ingatan, iligtasan yung buhay mo, higit sa lahat, napahalagan mo ang kalusugan at sakluan natin. Minsan na naman ang Ama, tunay na pinayuhan tayo. Tunay na ikangay inaakay tayo sa tamang ganda na hindi niya gustong mapariwara o malis tayo ng ganda, kundi putong ng buhay ang tumatawag. Yan ang diwa ng ating napag-aralan, mga minamahal na kapatid. At minsan pa po, nilig kong tumayo tayo pagkalay ng aking